Ayan. Okay? So, ngayong umaga mga kapatid ay lubos ang aking pasalamat sa Panginoon sapagkat ako'y napagbigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa inyong kalagitnaan ngayong umaga. Alam nyo, kinoconsider ko ito na isang napakalaking pribilehiyo sapagkat kapag ikaw ay na-assign sa school ay talagang kaya ako sa mga ibang pastor na rito kung sila na kami ay pinapayagan lamang na sa isang buwan ay pwede kami makalabas ng isang beses, isang Sabat. Okay? Hindi kami pwedeng laging lalabas at bibisita ng ibang churches sapagkat yun ang policy, kailangan nandun ka sa lahat ng mga Sabat, mayroong ilan lang. Kaya nga, ako ay minsan-minsan lamang po nakakapagsalita sa iba't ibang mga iglesia na ganito. Kaya pag mayroong nag-invite sa akin, kahit gaano man kaiksi ng panahon ng aking paghahanda, aking tinatanggap sapagkat yun ay napakalaking pribilehiyo mga kapatid para sa akin. At lalong-lalo na, napakalaking pribilehiyo na makapaglingkod sa ating Panginoon. At alam nyo, kapag ako'y dumarating sa ibang mga iglesia, ang aking tinitingnan una ay yung harapan. Tinitingnan ko doon kung wala ba nakalagay na traffic light? Kasi alam niyo mga kapatid, sa ibang mga iglesia, meron ganun. Sa ibang mga simbahan ng Seventh-day Adventist Church, kapag yan ay naka-green, go! Pag yan ay nag-dilaw, magkuklosyon ka na kasi kasunod yan ay pula na. Di ba? So kaya tinitingnan ko, mabuti naman ay wala namang nakalagay dyan, mayroon lang orasan. Pero ngayon ako'y magsalita lamang ng hindi mahaba, kundi maiksi lamang mga kapatid. Ngayong umaga, ang ating pag-aralan mga kapatid ay may pamagat na Encountering God. So ito'y outline naman kaya hindi ko mai-project dyan mga kapatid. So ngayon, titingnan natin ano ang relasyon nito doon sa ating ring key text na binasa ng ating isang kapatid kanina. So pero mamaya ko na ipapaliwanag yan. Ang ating key text ay makita sa Isaiah chapter 6 verse 8. Ang sabi dito, "Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me." Alam niyo, ito ay napaka-common na talata sa banal na kasulatan na paulit-ulit natin naririnig mga kapatid. Pero mamaya, bibigyan ko kayo ito ng kaunting, i-expound natin ng kaunti ang talatang ito, kung ano ang kahalagahan ng talatang ito na may kinalaman rin sa ating mga buhay sa ngayon mga kapatid. Ang aking tatalakayin ngayon ay yung pinaka-foundation sa lahat ng mga bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Dito tayo sa pinaka-foundation, mga kapatid. At nais ko na bigyang diin dito sa ngayong umaga yung ating personal na relasyon sa Panginoon in relation to evangelism. So yan yung ating tatalakayin ngayong umaga, mga kapatid. Okay? So, God told the disciples not to go, but to wait the Holy Spirit. Kung inyong titingnan, ang Acts chapter 1, verse 4, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ninyo ang regalo ng banal na Espiritu mula sa Ama bago kayo hahayo. Ibig sabihin, bago ang isang tao hahayo, meron dapat preliminary na ginagawa ang isang tao para ikaw ay magiging isang makapangyarihan at epektibong manggagawa ng ating Panginoong Diyos. At alam niyo, ito yung pinaka-foundation sa lahat ng mga bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Alalahanin ninyo, ang kapangyarihan, mga kapatid, ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Sa ating mga sarili, wala tayong kapangyarihan. Kung ating titingnan ang John chapter 15, ang sabi doon, verse 5, kung wala ako sa buhay ninyo, wala kayong magagawa. Ibig sabihin,
sa ating mga buhay, kapag tayo mag-isa, mga kapatid, ay wala tayong magagawa. Kailangan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan, lalong-lalo na sa banal na gawain ng ating Panginoon Diyos. Alam nyo, meron akong aklat sa bahay. Actually, itong sermon na ito ay doon ko rin ibinase. Meron akong aklat na wanted to be a good pastor. At meron din yung isa sa pinakamaganda rin na aklat ay yung One Miracle After Another. Ito ay buhay ng isang pastor na isa sa ating mga leaders ngayon sa General Conference. Siya ay isang Associate Ministerial Secretary ng General Conference. At kung meron kayong pagkakataon na makakuha ng librong ito, mga kapatid, napakaganda ng aklat na ito. Sapagkat itong aklat na ito ay gawain ng Diyos sa isang buhay ng isang tao kung gaano niya ginamit ng isang tao na makapangyarihan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay hahayo sa isang paglilingkod, itong lagi ninyong tatandaan, kailangan ninyo na mapuno ng presensya ng ating Panginoon Diyos bago kayo hahayo. Katulad ng sinabi ng Diyos sa mga apostol, hintayin ninyo ang banal na Espiritu bago kayo lalabas ng Jerusalem, bago kayo hahayo. Mga kapatid, doon sa Wanted to be a Good Pastor, ang nagsulat rin ito ay isang, siya ay in charge ng mga paggagawa ng mga materials ng General Conference sa mga pastor. At ang sabi niya, sa kanyang buong paglilingkod ng 35 years bilang ministro ng Ebanghelyo, marami siyang ginawa sa loob ng iglesia. At alam niyo, sa ating kapanahonan sa ngayon, paano niyo masasabi ng isang evangelism ay matagumpay? Minsan, ini-equate natin yung accomplishment natin, ini-equate natin doon sa maraming baptism, maraming binyagan. Ano? Pero sabi ng pastor nito, sabi niya, hindi natin alam kung saan tinitingnan ng Diyos at nasusukat. Ito ba ang basihan ng Panginoon sa tagumpay ng ating mga paglilingkod? Ano? At ang sabi niya doon, mga kapatid, sa 35 years ng pagiging ministro niya, sa kanyang paggawa sa loob ng iglesia, ay puro initiate ng program. Kasi alam niyo, pag ikaw ay pastor, ikaw lang nag-initiate ka ng program, lalo na mga evangelism, pero ang sabi niya, nakalimutan ko yung pinakamahalaga na bagay sa aking ebanghelyo. Yun ay ang aking personal na relasyon sa aking Panginoon Diyos. Sapagkat sa ating kapanahon na ngayon, puro tayo plano, kung ano yung plano natin sa ating paglilingkod. Hindi natin hinihiling kung ano yung plano ng Diyos sa ating mga paglilingkod, mga kapatid. At alam niyo, sabi niya, simula nung natutunan ko ito sa aking buhay, ang aking panalangin araw-araw, Panginoon, narito ako. Narito ako sa araw na ito, gamitin mo ako sa paglilingkod. Kung ano yung plano sa aking buhay sa paglilingkod sa araw na ito, gamitin mo ako. At alam niyo, mga kapatid, nung naging ito ang kanyang panalangin sa araw-araw ng kanyang buhay, ang Diyos ay gumagawa ng iba't ibang mga miracle sa buhay niya na hindi natin lubos na maunawaan. Bibigyan ko kayo ng iba't ibang mga halimbawa, mga kapatid, ng buhay na laging nakalaan sa Panginoon. Yung buhay na malapit sa Panginoon, yung buhay na iyong hinahanap araw-araw kung ano yung kalooban at plano ng Diyos sa buhay. Kasi sa ating mga buhay, ang dapat priority natin, mga kapatid, sa araw-araw, Panginoon, ano yung iyong plano? Hindi yung ating plano. Ano? Hindi yung ating sariling plano. Sapagkat ang Diyos ay, di ko alam kung naranasan nyo, ang Diyos ay nagsasalita, nagkikipag-usap sa mga tao. Sa banal na kasulatan, titingnan ninyo, ang mga tao ng Diyos, yung mga banal na tao ng Diyos ay kinakausap ng ating Panginoon. Okay? At bibigyan ko yun ng halimbawa, mga kapatid. Alam niyo, sa aking buhay, nung si Mrs. ay nag-exam sa LET, ang aking panalangin, Panginoon,
Ang nais ko ang iyong banal na pangalan ang maitaas, maluwalhati, hindi aking sarili. Gawin mo ang lahat ng mga bagay na kung saan ang iyong banal na pangalan ang mapupurihan, hindi ang aking sarili. At kung maaari, Panginoon, hawakan mo ang kanyang kanang kamay sa pagsasagot sa exam. At alam niyo mga kapatid, pagkatapos na aking panalangin, okay? Pagkatapos na aking panalangin, kinuha ko yung aking cellphone. Pagbukas ko ng cellphone ni Mrs., kapag yung binuksan yung cellphone niya at merong application doon na kung saan, mag-open siya ng isang Bible verse, maglabas doon sa notification. At nung paglabas ng notification, aking kinansel. Pinindot ko yung X. Pagpindot ko ng X, biglang nabukas sa Isaiah 43, verse 11 and 13. Ano nakasulat doon? Huwag kang matakot, hahawakan ko ang iyong kanang kamay. At alam niyo mga kapatid, ito yung sinusubukan ko kong i-practice sa aking sa buhay ngayon, na matutunan kong kausapin ng Diyos at matutunan kong ma-recognize ang boses ng Panginoon sa aking buhay upang sa araw-araw na aking buhay, ang aking magagawa kung ano yung kanyang banal na kalooban. Bibigyan ko yun ng halimbawa sa buhay ng pastor na ito. Paglabas niya ng kanyang tahanan, kanyang panalangin, Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako na mayroong kapangyarihan. At paglabas niya mga kapatid sa kanyang bahay, umalis siya. Ang sabi ng kanyang asawa, tumawag, bumalik ka. Sabi ng kanyang asawa, bakit? Bakit ako babalik? Ang sabi niya, ang ating aso ay nagtatai. Nagtatai ng dugo, yung aso, kaya pinabalik siya para dadalhin doon sa clinic. Pagbalik niya mga kapatid, kinuha niya yung aso, dinala niya doon sa clinic, sa doktor. Pagdating niya doon sa doktor, yung mga doktor at saka yung mga kasama niya doon sa clinic ay nag-uusap. Sabi ng usapan ng pinag-usapan nila ay patungkol sa kamatayan ng tao. Ano kaya mangyayari sa tao kapag ang tao ay namatay? Saan kaya siya papunta? At nung pagdating niya, nakabihis siya pang pastor, tinanong siya, ba't kaya ang forma mo? Ano ba yung trabaho? Sabi niya, ako ay pastor. At tinanong ng doktor, ay ikaw pala yung pastor, mayroon kaming pinagtatalunan dito. Ang tao pag namatay, saan siya papunta? At pagkatapos mga kapatid, na Bible studyhan niya ng state of the dead, yung mga doktor at mga kasamahan niya nandoon, sapagkat sa buhay natin, wala ni minsan na nangyayari sa buhay natin na walang kapahintulutan sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nanalangin, Panginoon, narito, gamitin mo ako sa araw na ito. Gagawa ang Diyos ng mga bagay na kung saan ikaw ay dadalhin doon sa mga tao na nangailangan, sapagkat ang iyong buhay ay yung pinagkaloob sa Diyos. At ang Diyos ang siyang magdadala at magkukontrol ng buhay mo kung saan ikaw niya kailangan doon sa paglilingkod, mga kapatid. At dito, ang sabi dito, meron pa akong mga kwento dito. Nais kong matutunan ninyo mga kapatid yung panalangin. Alam nyo, sa panalangin, marami tayong alam theology pagdating sa panalangin. Pero itong panalangin na ito na nais kong sabihin sa inyo, ito ay kakaibang klaseng panalangin. Kasi sa ating mga buhay, alam niyo, pag tayo nananalangin, tayo ay puro salita ng salita. At hindi tayo nagbigay ng panahon na makinig sa Panginoon. Sabi doon sa Matthew chapter 6, doon sa prayer na halimbawa ng banal na kasulatan, sabi doon, Thy will be done. Diba? Ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa pananalangin? At paano mo magagawa ang kalooban ng Diyos kung hindi mo yun alam? Kaya nga sa pananalangin, ang isang goal mo sa pananalangin, mga kapatid, ay kilalanin ng Diyos, alamin at unawain ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Sa iyong pananalangin, subukan nyo ito mga kapatid sa inyong buhay. Na magkaroon kayo ng panahon na makinig. Kaya manalangin, Panginoon, narito ang iyong anak.
Sa panahong ito, ako ay makikinig sa iyo. Ikaw ay magsalita sa akin. At alam niyo mga kapatid, bihira lang ang mga tao ang nag-i-endure sa ganitong panalangin. Sapagkat ang Diyos ay kakaiba kapag siya ay nagsalita sa bawat isa sa atin. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi basta-basta, hindi normal na katulad sa atin. Ang pamamaraan ng Diyos ay kamangmangan sa tao. Kung yung titingnan, si Joshua, nanalangin, Panginoon, ano ang aming gagawin? Sabi ng Panginoon, ikutan nyo lang yung Jericho. Pagkatapos, ang Jericho ay babagsak yan. Diba? Kung yung titingnan, sino mga tao na susunod, iikot ka sa Jericho, nandun yung mga sundalo, pagkatapos pwede kang panain doon. Yun yung mga pamamaraan ng Panginoon. Yun ay kamangmangan sa tao. Bago ka susulong sa Jericho, kailangan muna kayo tuliin bago kayo susulong. At kung yung titingnan, kung kayo nakakita na ng mga tinuli, siguro mga nasa 1 week hanggang 2 weeks, bago yan gagaling. At ang sabi ng Panginoon, bago nyo kunin ang Jericho, itong mga lalaki na mga warriors ay kailangan tuliin. Kung sila ay pupuntahan ng mga sundalo ng Jericho, mga kapatid, sino makakapaglaban? Sino makikipaglaban? Ay wala magagawa yung mga tao yan. Di ba? Ito yung mga pamamaraan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At kaya nga, mayroong isang tao, ito'y totoong pangyayari, mga kapatid, na siya ay sinunod niya yung ganitong klaseng pananalangin. Ito ay hindi bibihira ang makasunod nito sapagkat it takes time, mga kapatid, para ma-recognize ninyo ang boses ng Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya siya nanalangin, sa loob ng maraming buwan ng kanyang pananalangin, Panginoon, narito ko, magsalita ka sa akin. Tulungan mo ako na ma-recognize ko ang iyong boses. At tulungan mo ako na gamitin mo ako sa panahon na ito. At alam niyo mga kapatid, nagsalita sa kanyang Panginoon. Ang impression ng Panginoon sa kanya, tumingin ka sa kaliwa at mayroong na taong nangailangan. Pagtingin niya sa kaliwa, at yun ay ito'y nangyari, ang kwento ito'y nangyari sa ibang bansa, at yun ay panahon ng tag-ulan ng hilo. Ang sabi niya sa kanyang asawa, tingnan mo, ang sabi ng Diyos sa akin ay tumingin ako sa kaliwa. Pagtingin niya sa kaliwa, mga kapatid, ang sabi niya, mayroong something doon, mayroong puti doon. Ang sabi ng kanyang asawa, honey, ang nandyan sa maraming puti talaga dyan nakaumbok sa kanya na tag-ulan ng hilo. At nung kanyang pinuntahan, mga kapatid, sapagkat na-recognize niya ang boses ng Panginoon nagsalita sa kanya. Pagpunta niya doon, kanya nakita na yung isang matanda na umalis doon sa home for the aged. Umalis siya sapagkat siya mayroong Alzheimer, hindi niya alam kung saan siya uuwi. Nandoon, malapit nang mamatay yung tao sa lamig. Kanya dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, ang sabi ng kanyang kamag-anakan nung dumating, mabuti hindi mo nasagasaan itong aking kamag-anak na mayroong Alzheimer. Alam niyo kung ano ang sabi ng taong ito? Hindi ko niya masagasaan sapagkat nandoon siya sa gilid. Wala siya sa nung nagsada. Ang sabi ng na ito, kamag-anak, paano mo nalaman na mayroong tao doon na natakpan na siya ng mga hilo? Ang sabi ng taong ito, ang Diyos ang nagsabi sa akin na mayroong tao doon na nangailangan ng aking tulong, kaya ako'y bumalik at aking tinignan. At ang sabi ng babae, ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. Nais kong sumali sa iyong iglesia, kung saan ka mang iglesia ka. Sabi, teka lang, wag po na. Kailan kami nga mga Seventh-day Adventist, hindi kami kumakain ng baboy, hindi kami nangingi ng Sabado. Ang sabi ng taong ito, wala akong pakialam. Kahit ano pa man ang iyong pananampalataya, sapagkat nalaman ko na sa iyong iglesia, nandyan ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa akin. Maraming mga tao, mga kapatid, ang pupunta
sa ating iglesia na dahil tayo mayroong Diyos, kung ang buhay natin ay punong-puno ng presensya ng Diyos sa araw-araw. Kaya sa ating mga buhay sa araw-araw, ang ating priority, mapuno ng presensya ng Diyos, Panginoon, sa araw na ito. Hindi ako lalabas ng bahay kung hindi ka kasama, Panginoon. At gamitin mo ako sa araw na ito kung saan ang mga tao na ngailangan ng inyong babalita. Gamitin mo ako at ang Diyos, mga kapatid, ang siyang magsasalita sa inyo. Kailangan natin matutunan ang mga bagay na yun. Sa pananalangin ay dapat makilala natin lubusan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Okay? Bago magpatuloy ay meron pang, actually marami akong mga story dito ng patungkol sa topic na ito. Pero hindi ko alam kung kaya kong tapusin ito lahat sapagkat kaunti lamang yung ating time. Okay? Magbibigyan na ako sa inyo ng isang story. Ito ay, itong pangyayaring ito ay nangyari sa distrito. Ito ay nabasa ko rin doon sa one miracle after another. Ito ay isang district pastor. No? Ang district pastor na ito ay talagang siya ay, kung yung titingnan ng kanyang buhay ay yung makikita na siya ay talagang tao na ginamit ng Diyos na makapangyarihan. Kung yung titingnan sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung yung makikita ay parang teori na lamang sa ating kapanahunan sa ngayon. Yung mga tao na ginamit ng Diyos, sila ay ginamit ng Diyos na mayroong kapangyarihan sa banal na kasulatan. Kung yun makita, matindi ang mga paglilingkod na kanilang ginagawa, mga kapatid. No? At ito yung nais na matutunan sana ng bawat isa sa atin. Meron sa kanyang district dalawang special na kabataan. Pag sinabi natin special, ay medyo itong dalawang ito ay hindi normal yung kanilang pag-iisip. Isang araw, siya ay nagsermon patungkol sa paggamit ng Diyos sa lahat ng mga tao sa kanyang banal na gawain. Alam niyo, mga kapatid, ito yung lagi natin tatandaan. Ang Diyos, hindi lamang ang mga pastor, hindi lamang yung mga elder ang tinawagan sa banal na gawain ng Diyos. Tayo lahat. Kahit tayo ordinaryong mga miyembro sa iglesia, ano man ang katayuan natin, status natin sa buhay, ikaw ay tinawagan ng Diyos sa kanyang banal na gawain, mga kapatid. Kasi kung yung titingnan, ang sabi ng Panginoon kila Pedro, sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Okay? Ibig sabihin, lahat ng mga taong sumunod sa ating Panginoong Hesus at nais sumunod sa ating Panginoong Diyos, sila ay mga fishers of men. Mga kapatid. Kaya titignan natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba ay talagang tunay na mga sumusunod kay Kristo, and then ang tunay na mga sumusunod kay Kristo ay mga fishers of men. Mga kapatid. Yun yung mga tao, mga sumunod kay Kristo. Okay? At kaya nga, itong dalawang ito, pagkatapos ng kanyang sermon, lumapit sa kanya yung dalawang mayroong kapansanan. Sabi ng dalawa, Pastor, ikaw ay aming narinig. Sabi mo, lahat ng mga tao, bata, matanda, anumang status sa buhay, ay mayroong plano ang Diyos at gagamitin ng Diyos. No? Ang sabi niya, ngayon, ano ang plano ng Diyos sa buhay namin? Paano kami gagamitin ng Diyos? Sabi ng dalawang may kapansanan, mga kapatid, ang sabi niya, ako, nakalimutan ko itong mga paano. Kasi meron silang evangelism na darating at itong dalawang may kapansanan nais tumulong doon sa evangelism. Sabi, ang inisip ng pastor, pagkapagtatawanan ng mga tao ng aming iglesia nang dahil sa dalawang ito. Alam niyo ba anong kanya sinabi? Ito ang inyong gagawin. Kayo ay manalangin. Yun ang inyong trabaho, manalangin. Itong dalawa ay umuwi ng kanilang bahay
At pagkatapos mga kapatid, pumunta doon sa bayan, sa lahat ng mga tao, at sila ay nagbahay-bahay. Yung dalawang may kapansanan, nagbahay-bahay. Home visitation. Kung pansin nyo, may kapansanan ng home visitation. Pagpunta doon sa bahay, katok sa bahay. Pagbukas, sabi ng pastor, manalangin daw kami. Yun ang pambunga na. Sabi ng pastor, manalangin daw kami. Ano ang nais nyo ipanalangin? Sabi nung unang tao na kanilang kinatukan, yung aking baka, yun lamang ang aking source of income, ay nag-iisa. Ang sabi ng doktor ay ito'y mamamatay dahil sa kanyang sakit. Ngayon, nais kong ipanalangin ninyo itong aking baka na ito'y gumaling sapagkat ito lamang ang aking source of income. At alam nyo, sabi ng dalawa, Panginoon, pagalingin niyo ang kanyang baka, bye. Ganun lang yung panalangin. Pagalingin niyo ang kanyang baka, bye. Pukatok naman sa akong bahay. Sabi ng pastor, kami ay manalangin. Ano ang nais yung panalangin? Sabi nung kasunod, ang ating asawa ay ako'y iniwan. Pwede mo bang ipanalangin na aking asawa ay babalik at kami ay maging buong pamilya muli? Sabi niya, Panginoon, ibalik niyo ang kanyang asawa, bye. Pagkatok ka sa pangatong bahay, ang sabi ng pastor ay kami manalangin. Ano ang nais yung panalangin? Ang sabi naman yung aking anak ay nagdudroga, sila ay nakulong. Ay sana ang aking inais panalangin, sila ay makalabas at sila ay hindi na magdudroga. Sabi, Panginoon, ilabas yung kanyang mga anak at sana sila ay magbihit na, bye. At yun, bahay-bahay mga kapatid, hanggang sa isang buwan. Nalibot nila yung buong bayan, buong barangay. Bahay-bahay, ganun lang panalangin. Bumalik sila doon sa pastor, tapos na kami manalangin, ano ang kasunod namin gawin? Sabi ng pastor, naguguluhan ng pastor kung kaya ako'y napakapayapa ng isang buwan na hindi ako ginulo kasi yung dalawang may kapansanan na yun. Laging ginugulo ang pastor, kaya siya ay nai-stress doon sa dalawa. Sabi niya, sige, ang inyong gawin, manalangin kayo ng manalangin. Sabi, salamat pastor, bumalik sila. At alam niyo, bumalik sila doon sa unang bahay mga kapatid. Pagbalik nila doon sa unang bahay, ano yung panalangin hiniling nung una? Yung kanyang baka na mayroong sakit. Pagbalik nila doon mga kapatid, ang kanyang baka ay gumaling. At ang sabi ng taong ito, ako ay miyembro ng isang denomination. Marami sa aking mga kapatiran ang nananalangin sa aking bakang ito. Pero hindi gumaling. Pero nung kayong dalawa ang nananalangin sa aking bakang ito, siya ay gumaling. Anong denomination kayo galing? Nais kong sumama sa inyo sapagkat ang Panginoon ay nasa sa inyo. Amen. Diba? Pagpunta niya sa kalawang bahay, ang asawa, bumalik. Nasa kanilang tahanan. Pagpunta niya sa ikatlong bahay, ang mga anak na nakulong, nakabalik na doon sa kanilang mga tahanan. By the way, lahat ng panalangin nila doon mga kapatid ay dininig ng ating Panginoon Diyos sa mga dalawang may kapansanan. Huwag ating titingnan. Kung ang Diyos ay ginamit ang dalawang may kapansanan na ito, wala tayong excuse mga kapatid sa ating mga buhay. Wala kayong magiging rason, wala kayong magiging sa Panginoon. Ako'y meron pa mga ganito. Wala mga kapatid. Ang bawat isa sa atin ay tinawagan ng Diyos sa banal na gawain na ito, mga kapatid. At alam nyo, isipin ninyo, bakit ang sabi ng banal na kasulatan, kaya ng Diyos na gamitin yung mga tao, yung bato, kaya pasalitain ng Diyos, pero bakit pinili tayo ng Diyos upang magsalita? Sapagkat, this is how the way you grow, mga kapatid. Kapag ikaw ay iyong ibinigay ang buhay mo sa gawain ng Diyos, ito ay ginawa mo rin sa iyong sarili sapagkat ito yung tanging pamamaraan din. Isa sa mga pamamaraan ng buhay natin ay lalago ang ating buhay kasama ang Panginoon. Bakit hindi? Hindi na lang yung bato.
Sapagkat nais ng Diyos na ikaw ay lalago, kayong panampalataya at nais ng Diyos na ikaw ay hindi magiging stagnant, mga kapatid. Actually, meron pa akong napakaraming slides dito, mga kapatid, kaso yung ating time ay ano na lamang. So, diretso tayo dito sa kay Propeta Isaias, mga kapatid. Okay? So, sa binanggit ng ating kapatid kanina, kay Propeta Isaias, actually, nais kong simulan ito sa verse 1. Isaiah chapter 6 verse 1, pwede nyo sundan sa inyong mga banal na kasulatan. Sa verse 1 ng Isaiah chapter 6, mga kapatid, ang sabi dito, no? In the year that King Uzziah died, I saw. Okay? Ito ang titingnan nyo, ha? Nakita ko ang Diyos. Okay? Yun ang verse 1, mga kapatid. And then, diretso ako dito sa verse 5. Okay? Ibig sabihin, nakita niya ang Diyos sa isang pangitangin, mga kapatid. Sa verse 5, then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Kita niyo? Nakita niya ang Diyos sa kanyang pangitangin. At nung nakita niya ang Diyos, mga kapatid, alam niyo sa banal na kasulatan, yung mga taong nakakita sa Panginoon, yung mga taong mayroong encounter sa Panginoon, sila ay talagang, si Propeta Daniel, siya ay bumagsak. No? Talagang wala siya nakas nung siya ay karoon ng vision, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay mayroong encounter sa Panginoon, hindi siya yung mga taong mayroong encounter sa Panginoon, hindi yung mga mayayabang. Yung mga taong mayroong encounter sa Panginoon, sila yung mga taong pagpakumbaba, mga kapatid. Hindi sila yung mga taong pagmataas. Ngayon, sa buhay ni Propeta Isaias, kung yung titingnan at pabasahin ang aklat ni Propeta Isaias, mga kapatid, marami kayong makikita dyan, woe unto me, a woe unto them. Okay? Kahabag-habag kayo. Yun ang laging wika ni Propeta Isaias, mga kapatid. Kahabag-habag kayo. Ako, okay lang. Ibig sabihin, ang isang ugali ni Propeta Isaias ay laging tinitingnan ang iba. Ay, kung ating titingnan at ating mabuhay ngayon, parang meron tayong kahawigan. Meron tayong kahawig kay Propeta Isaias na laging, kamalian ang iba, lagi nakikita, kayo. Ako, hindi nakikita ang kanyang sarili. Yun yung ugali ng Propeta Isaias, mga kapatid. Pero dito sa chapter 6, sa verse 5, nung siya nagkaroon ng encounter sa Panginoon, ano sabi niya? Woe is me! Hindi woe unto them! Ibig sabihin sa mga taong mayroong encounter sa Panginoon, ang kanila nakikita ang kanilang sarili na kahapag-kapag sa panang Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, kung inyong mga buhay sa ngayon, ay kung ang iba ang lagi ninyong nakikita, yung kamalian ng iba ang lagi ninyong nakikita, wala kayong encounter sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi nyo pa nakikita ang Diyos sa inyong mga buhay sa pamagitan ng inyong mga panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan. So, mga kapatid, sa inyong pagbabasa ng banal na kasulatan, dapat ang inyong makikita dyan ang ating Panginoon Diyos. Yun din tingnan, sa John chapter 5 verse 39, sabi ng Panginoon, sabi ng mga nagpwede sa mga Pariseo, kasi alam nyo, itong John chapter 5 verse 39, ginagamit natin ito para sa ating Bible study pagdating sa Biblia. Di ba? Kayong sinaliksik ninyo ang banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa pamagitan nito kayo ay makasupong ng buhay na walang hanggan. Diba, ginagamit natin yan. Pero alam niyo mga kapatid ang context niyan? Yung John chapter 5 verse 39, yan ay sinasabi ng Diyos sa mga Pariseo sapagkat ang karugtong sa verse 40, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, ang banal na kasulatan ay nagpatotoo sa akin na ako ang pinagmumulan ng buhay. Ibig sabihin, kapag tayo pala ay nag-aaral ng banal na kasulatan, ang ating dapat nakikita ang ating Panginoong Jesus. Mula Genesis hanggang Revelation,
Ang ating pag-aaral ay lagi nakafocus sa Panginoon para tayo mapuno, para kilalanin ang ating Panginoong Diyos at mapuno ng banal na presensya ng Diyos ating mga buhay. By the way, yun dapat ang pinaka-primary purpose ng bawat isa sa atin. Sa ating pananalangin at sa ating pagbabasa ng Biblia upang kilalanin ng Diyos at magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Yun yung pinaka-purpose dapat natin. Magkita at magkilala ang Diyos sapagkat, alam niyo ba, doon sa Psalm chapter 46 verse 10, ang nakalagay doon? Be still and know that I am God. Yun yung titingnan, mga kapatid. Yung mga taong relax, kalmado pagdating ng mga pagsubok, sila yung mga taong kilala ng Diyos. Sila yung mga taong, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkakilala sa Panginoon diyan? Ang ginamit sa Hebrew ay yada. Ang ibig na ito rin ay ginamit doon sa panahon na binanggit sa aklat ng Genesis, na sabi doon, Adam knew his wife. Yung salitang pagkilala doon sa Psalm 46 verse 10 ay pareho ang ginamit na yada doon sa Genesis na kung saan sinabi ng Panginoon na kinilala ni Adam si Eve. Ibig sabihin, ang salitang yada, mga kapatid, ito'y isang malapit na relasyon sa Diyos. Ang taong mayroong pagkakilala sa Diyos ay mayroong malapit na relasyon sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At yan ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa isang buhay ng isang Kristiyano. Okay? Kasunod, titingnan natin, mga kapatid, kung ano ang pinaka-konteksto pa ng Isaiah chapter 6. Okay? Ngayon, titingnan natin. Pagkatapos niya makita ang Panginoon ay ang kanyang buhay, mga kapatid, nakikita niya na makasalanan. Ako ay marumi. No, yun yung experience ng tao mayroong malapit sa Panginoon. Ang iyong sarili yung nakita na marumi at nangailangan ng Panginoon sa buhay mo. So verse 8, okay, ito yung ating key text kanina. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Alam niyo kung ano sabi ni Mrs. White? Desire of Ages, page 246, mga kapatid. It was after Isaiah had beheld the holiness of God and his own unworthiness that he was entrusted with the divine message, mga kapatid. Pagkatapos niyang makita ang Diyos at na-recognize niya ang kanyang sarili na makasalanan at hindi karapat-dapat, doon, sabi ni Mrs. White, ipinagkatiwala sa kanya yung banal na gawain ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin sa buhay natin, yung paghayo natin sa gawain ng Diyos, yun ay resulta ng ating malapit na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Yun ay resulta ng inyong encounter sa Panginoon. Kung yung mabasahin yung Acts chapter 4 verse 20, sabi doon, si Pedro at saka si Juan, sinabihan ng Sanhedrin, huwag na kayong magpabalita patungkol sa ating sa kay Jesus. Pero sabi ni Pedro at ni Juan, hindi namin mapipigilan ang aming sarili na ibahagi kung ano yung aming nakikita at kung ano yung aming naririnig. Hindi namin mapipigilan ang aming sarili. Yun yung experience ng isang tao mayroong malapit na relasyon sa Panginoon. Hindi mo mapipigilan ng iyong sarili na ibahagi si Kristo sa iba. Pero bakit marami sa atin ang hindi kaya ibahagi si Kristo sa iba? Sapagkat hindi natin tunay na naranasan ang presensya ni Kristo sa ating mga buhay. Kung inyong naranasan si Kristo sa inyong mga buhay, mga kapatid, personal na naranasan at kasama niyo si Kristo, ang inyong gagawin, ako'y hahayo. Katulad ng propeta sa Panginoon, pagkatapos siya nakita ang Diyos, na-encounter Panginoon, marito ako. Subuhin mo ako. At yun, mga kapatid, ang karanasan ng isang tao na mayroong encounter sa Panginoon. At doon, magiging matagumpay at magiging makapangyarihan tayo sa banal na gawain ng ating Panginoon Diyos. Magandang umaga, pagpalain tayo ng ating Panginoon.